So ngayon, itong si Awao Castro, mga kabalitaan, binuking ho sila dito ni Atty. Harry Roque. Nung ipinoso ito ni Atty. Harry Roque, tingnan niyo po dito. Bigla ho nila itong pinalitan yung caption. Ano bang pagkakaiba? Tila binalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang sisi kay late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit siya naiipit. Ayos, kung pupunta po sila para malaman natin. Pagtatagpi-tagpi na kung talaga pati si Saldi ko maiuwi dito ng maayos. At sa tingin ko itong baka pati yung mga 18 Marines, kung mapagtatagpi-tagpi natin, mapagdidikit-dikit po natin yung istorya. Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang siguro chine-check sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Dadagan, Mahal News Update. Ay, nandyan pala kayo mga kabaitan. Welcome na naman ho dito sa ating munting bahay. Sa mga oras na ito po ay meron ho tayong gagawing diskusyon para mabigyang linaw itong mga kasinungalingan ho talaga ni Awao Castro, yung payasong si Durango diyan sa bahay ni Kuya, at itong si Bobo mga kabalitaan. Mahirap po talaga pag hindi talaga matino yung pag-iisip at naniniwala na lang ho sa dikta na wala ho sariling idea ho or hindi nagmula sa kanya mismo ang totoong impormasyon. Kaya sila ay panay sabi na lalabanan nila itong mga fake news peddler, yun pala, yung PCO, yung Malacanang, sila lang pala yung fake news peddlers, mga kabalitaan. Alam niyo ba kung ba't po ba sinabi ho ito? Dahil po itong si Awao Payaso Castro Sintunado, itinanggi niya po na hindi daw nagsalita or nabanggit or sinabi ni Bobo M na ang salitang arrested. Dahil nga po mga kabalitaan, nabuking o sila dito ni Harry Roque. Yung unang labas o dito ni Harry Roque, mga kabalitaan, sa kanyang Facebook page, dito po naka-highlights pa po ito sabi dito, Presidential Communications Office. So ibig sabihin nun, ito ay official statement to mula dyan sa PCO at ng Malacanang. So ang sabi ho dito, fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldi Co arrested in Prague, held in Czech custody. So ibig sabihin, ano bang salitang Tagalog na arrested? 'Di ba? Na hinuli or nahuli. So ano bang pinaka-common na synonyms dito, mga kabaitaan? Yung size, captured, ano pa ba? Apprehended. So klarong-klaro ho na ang salitang arrested ay nahuli. So ngayon, itong si Awao Castro, mga kabalitaan, binuking ho sila dito ni Atty. Harry Roque. Nung ipinoso ito ni Atty. Harry Roque, tingnan niyo po dito. Bigla ho nila itong pinalitan yung caption. Ano bang pagkakaiba? Verde po ito. April 16, 2026. Okay? So, April 16, 2026, Presidential Communication Office, fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldi Co in Czech custody. So nawala na ho yung arrested dahil sila ay napahiya ho, at lumalabas na pinipilit ho nila ipakita sa taong bayan na sila hindi fake news peddler. Ngayon po, halatado na ho na sila talaga ang pasimuno sa mga kasinungalingan, lalo na yung mga akusasyon ho nila laban sa ating pangalawang Pangulo na puro ho kwentong barbero lang, lalo na itong si Sintunado Payaso Castro, nga hindi naman talaga ito official na tagapagsalita ho ng Pangulo, kundi ito po ay taga-depensa ho ng mga bangag dyan sa Malacanang. Di ba? Pinalitan, klaro. Anong ibig sabihin? Guilty ho sila sa kanilang kasinungalingan. Baka sabihin nyo na edited ho yan. Paano naging edited ho? Kompleto po ho yan. I-check nyo sa kanilang page yata or official website. Lumalabas ho dito na merong salitang arrested, at nung nag-post na ho si Atty. Harry Roque, wala na ho yung salitang arrested. At ano po ba yung ibig sabihin ng arrested? Sinerso natin para at least hindi ho tayo magiging bopol gaya ho nila, mga kabalitaan. Di ba? Nakikita ho natin dito, sinerso natin kay paring Google. Ano bang Tagalog sa arrested? Nahuli. So in English, generally means caught, trapped, or apprehended. It can also mean delayed or late depending on the context. Dito pangalawa, arrested or apprehended, nahuli ng mga pulis. So ngayon, hindi niya po inamin na hindi daw si
Boboem ang nagsalita ho dito. Wala daw siyang binanggit. Pero ngayon po, ipapakita ko sa inyo, post po ito ng GMA. Ano po ba? Para at least malaman talaga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. At sino ho talaga yung fake news peddler ho dito? Si Harry Roque ba? DDS ba? Or itong mukhang perang payasong sintunado mga kabalitaan? O ano bang sabi ho dito ni Boboem? Nahuli na si Saldico. Ibig sabihin, arrested, apprehended mga kabalitaan. Ano sabi niya dito? He is now detained in the Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. So ibig sabihin nun, nahuli, kung nahuli man, ikinulong. Di ba? So under po siya sa kustodiya ho ng Czech Republic mga kabaitan or ng authorities. So sino ba nagsalita ho nito? April 16, 2026. Bongbong Marcos, presidente po. Kailan ba pinoso nila dito mga kabitan? Agad-agad doon nila ipinos dahil atat na atat ho para ipakita kuno sa tambayan na sila ay kumikilos. Pero yung pagka sabihin na lang natin na hinoldo dito si Saldico, hindi ho dahil sa kanilang effort. Hindi ho dahil sa sila ay kumikilos. Kundi kung totoo man ito na hold Saldico, dahil kakulangan ho sa mga dokumento. Hindi ho effort ho ito ng ating Boboem administration mga kabalitaan. Para malinaw lamang ho. Kasi pinagmamalaki ho nila dito eh. Ano ang sabi dito ni Ao Castro? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo at ni SOJ Vida, walang anumang contradiction. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ano po bang ibig sabihin nito? Bobo. Talagang napakaboba mo talaga. Ano bang abogada ka, di ba? At saka sabi niya, ano bang specialty nito? Ano bang parang ano yata siya, litigation lawyer. Tapos sabihin mong hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Nahuli na nga daw si Saldico. O balikan natin yung ating research. Ano bang kahulugan ng nahuli sa English? O di ba? O arrested, apprehended. O sino ba ang talagang papaniwalaan namin sa inyo? Mas lalo lang pinapahiya nyo yung sarili nyo, nasa gobyerno pa naman kayo. Ngayon, to the rescue ho ang DOJ para hindi ho talaga sila mapahiya ho rito. Anong sabi dito ni DOJ? To clarify, while he was not technically arrested, his liberty was restrained. So technically not arrested, but there is deprivation of liberty to a certain degree. Para kuno hindi sila mapahiya. At mismo yung DOJ na yung kanilang pinakiusapan na magpaliwanag. Dahil wala ho sila, hindi kasi ito marunong humihingi ng ng paumanhin, ng dispensa. Pwede namang sabihin ni Boboem, ay ipagpaumanhin niyo po. Nagkamali po tayo sa sinasabi ho nating na-aresto, kundi siya po ay na-hold lamang dahil sa kakulangan sa mga dokumento. Napakasimple ho. Ngayon, pinapahaba pa ho nila yung litanya ho nila dito na mas lalo hong nagiging bupol ho dito si Au Sintunado, Castro, Payaso at itong si Boboem na laging kumakaway, laging umahay-hay-hay mga kabalitaan. Yung kanilang programa dyan, isa sa kanilang mga programa, labanan ang mga fake news peddlers. Paano nyo lalabanan yung mga fake news peddlers? Kayo rin naman pala ay pasimuno ho ng mga kasinungalingan ninyo dyan sa Malacanang. Tapos sasabihin, nahuli na si Saldico. Tapos sinasabi ng ibang mga, parang si yata yung nagsalita nun si John B. Crimolia, dahil hindi daw nila tinatantanan itong si Saldico, kaya sila ay laging kumikilos at naghahanap ng paraan. Ngayon daw ay naging resulta. Pero yung totoo, hindi inaresto, kundi naging questionable lang kasi yung dokumento nito. Kung totoo man na ito ay na-hold mga kabitan at pumunta dyan sa Prague, Czech Republic mga kabalitaan. Wala kwenta hong magbalita o itong si Boboem. Sino kaya nga nagtatanong ako, lagi kong tinatanong sino ba talaga yung advisor nito? Sino po ba talaga yung scriptwriter nito? Researcher mga kabalitaan. Palibasa kasi mga kabalitaan, tama ho namang sinasabi ho nila mahirap talagang yung mapagpanggap, di ba? At hindi rin to sanay na nagsasalita ho na wala hong scriptwriter, researcher. Kumbaga, sa panahon ni Tatay Digong Duterte, kahit bibigyan mo pa ng script ho yan, pero yung mga sinasabi ho nun ay talaga naman hong hindi ho galing ho sa mga sinusulat sa papel na natatanggap niyang inihanda ng kanyang mga member or gabinete. So dito kay Boboem, iba. Kung anong sinasabi,
Hindi na double check. Sana man lang may proofreader. Ang dami yung resources dyan. Hindi kayo gagastos ng magiging proofreader nyo para at least masisigurado natin na tama bang sinasabi dito ni Bobo M. So, ito si Awaw Castro, di ba? Saan ba nilagay yung kakapalan ng pagbumukaw nito? Ba't hindi lang kaya ito bumaba? Dahil dumadagdag to sa problema ng ating bansa, mga kabalitaan. Paano po ba? Ito, may paliwanag ho dito, mga kabalitaan, si Senador Marcolita. Paano ba nakuha itong si Saldico? Pero bago pa po tayo tutungo dyan, ito po, panoorin muna natin. Ha? Talagang nagsisihan to the max na mga kabalitaan. Itong si Lacson, sinisiho si Romualdez, si Tambuaya. Bakit ho siya naiipit ho sa ganitong sistema, ganitong problema ho sa ating bansa? Ito po, panoorin ho natin dito, mga kabalitaan. Samantala, naniniwala si Senador Panfilo Ping Lacson na dapat dumalo na noon si Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil ito sana ang tamang pagkakataon para mailabas niya yung kanyang argumento at mapatunayan ang kanyang sinasabing hindi siyang totoong mastermind sa likod ng manumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Luis. Kayo guys, hindi ba kayo o naniwala ba kayo na hindi ho siya mastermind? Tandaan niyo po, mga kabalitaan, anong sabi dito ni Luistro? Kung hindi dahil kay Speaker, walang AX, walang tupad, walang patubig, ano pa ba itong mga pinagsasabi niya? Walang ayuda. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga galawan dyan sa Kongreso ay may pahintulot ho ni Tambuaya. Kumbaga, lahat ng mga desisyon ay nanggaling ho sa kanya. Pero ngayon, yung sa Ping Flood Control anomalies, yung nakawan, yung maletagang mga kabalitaan, ay hindi niya ho inamin na siya daw ay hindi mastermind sa maletagang na ito, mga kabalitaan. Ito ba ay kapanipaniwala o hindi? Ako po, kung ako po yung tatanungin nyo, pasensya na po, hindi talaga ako naniniwala eh. Imposible ho mangyari yan, mga kabalitaan, na wala ho siyang kinalaman ho dito. Sa Erispe. Tila binalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang sisi kay Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit siya naiipit at tinuturong ulo ngayon ng anomalya ng flood control projects. Ito'y matapos maglabas ng pahayag kahapon ng kongresista na sinasabing hindi siya ang dapat iturong mastermind. Ayon kay Senator Lacson, dapat dumalo na noon si Romualdez sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sana nagkaroon siya ng pagkakataon na tumistigo. Nakadalawang beses na rin anyang inimbitahan ng Blue Ribbon ng kongresista. Ito ay sa pagdinig ng komite noong Nobyembre at nitong Enero. Tamang pagkakataon sana para ilabas ni Romualdez kung anumang malakas na argumento niya para patunayang hindi siya ang totoong mastermind. Ipinadaan pa nga ang imbitasyon ng Blue Ribbon sa opisina ni House Speaker Faustino Boji D. III. Kaya lang, hindi nagpakita si Romualdez. Pero si Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, iba naman ang panawagan kay Romualdez. Anya, sana sabihin niya na lang ang lahat na hawak nitong impormasyon para mapanagot na ang nasa likod ng mga anomalya. Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga. Kasi siyempre pondo ng bayan yung nawaldas eh. Para at least yung galit ng ating mga kababayan, hanggat hindi na tutunton yung mga tunay na mga may kagagawa, yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit, yung mga nagsimula ng modus nito. Para sa akin po, yun ang dapat talagang matuntun. Mas makabubuti rin anya na sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, dumalo na si Romualdez. Lalo na kung nandyan na si dating Congressman Zaldico at ang umusbong na 18 ex-Marines. Maayos kung pupunta po sila para malaman natin. Pagtatagpi-tagpi na kung talaga pati si Saldico maiuwi dito ng maayos. At sa tingin ko baka pati yung mga 18 Marines, kung mapagtatagpi-tagpi natin, mapagdidikit-dikit po natin istorya. Sa ngayon, wala pa namang komento si Senator Francis Cheese Escudero matapos siyang ituro ni Romualdez na isa sa nasa likod ng 2025 national budget bilang mga miyembro ng BICA. Pero noon pang nakaraang taon, sinabi na ni Escudero na ang pagtuturo sa mga senador, pati na rin sa kanya na nasa likod ng flood control, ay bahagi lang umano ng sarswela o iisang script. Luisa Erispe para sa
Para sa akin ho mga kabalitaan, para at least matukoy na ho natin, matumbok na ho natin kung sino talaga yung mastermind, wala nang exemption ho. Lahat hong mga lumalabas na nagsasalita at nagtuturo ho sa mga individual na may kinalaman, kaugnayan sa nakawan ho dito mga kabalitaan sa itong mga maletagang, ay dapat lahat na ho maghaharap-harap ho sila dyan. At isa lang po ang kailangan nilang gawin para talaga na matumbok, matukoy, at mangyari ho ang lahat na ito na mapanagot ho ang mga maletagang na ito mga kabalitaan. Palitan na ho nila yan si Ping Lacson. Dahil alam naman ho natin na ito ay may kinikilingan. May pinapaboran ho ito. Ayaw niya nga madawit yung kanyang kamahalang si Bubo ay mga kabalitaan. Dahil una nang isiniwalat ho dito ni Representative Leviste na ito pala di umano si Lacson at sino pa ba yun? Si Soto at ilang pa mga kongresista ay nakakatanggap daw o nakatanggap di umano nung kasagsagan ng pangangampanya ng limpak-limpak na salapi. Marahil yan ang isa sa mga dahilan kaya ayaw ho talaga niya madamay ho yung kanyang kamahalang si Bobo M mga kabalitaan. Hanggat naandyan pa ho si Ping Lacson bilang chairperson ho ng Blue Ribbon Committee, wala ho tayong mapapala ho rito. Maliban na lamang ho mga kabalitaan kung magbago ang ihip ng hangin at siya ay makapagtanto ho na kailangan ho talaga niya silbihan o serbisyuhan ang taong bayan sa pamamagitan ho ng pagtumbok mga kabalitaan ng mga individual na miyembro ho ng Maleta Gang para ito ay mapanagot at maibalik ang tiwala ho ng taong bayan sa ating gobyerno mga kabalitaan. Pero bago pa po tayo magtapos mga kabalitaan, itong panghuling video na ito, may kakaunting minutong pagpapaliwanag ho rito itong si attorney or Senador Marcoleta mga kabalitaan kung papaano ho ba nakuha itong si Saldico. Kasi nga, yung claim ng administrasyong ito, dahil sa kailang effort daw, kaya ho nahuli na itong si Saldico. Pero ayon naman ho ni Awaw Castro, wala hong binanggit or sinabi si Bobo M na salitang aresto. Dahil sila ay napahiya na ho dito ni Attorney Harry Roque at nabuking ho na ito palang si Saldico ay hindi inaresto or naaresto, kundi ito lamang ay nasa holding area. Siguro kasama na rin ho yan sa investigasyon na ginagawa ho nila dahil nga po sa kakulangan sa mga dokumento sa kanyang pagpasok ko sa Czech Republic mga kabalitaan. Ito, panoorin natin mula ho sa Net25, Saga ng Mamamayan. Isa sa pinakamainit at pinag-uusapan ngayon, Jen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naaresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito no? Yung statement. Tama. Hindi daw dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa Czech. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Di parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahuli din siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong chinecheck sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala ng ano. Tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka-alis ka na, meron kang departure yung yung certificate, slip Opo. Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Di inold muna ng konti. Di ginanong ko nalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman A few minutes. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi, mula kay Pangulo, na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa
para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Opo. Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Automatic yun. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Oho. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Oo. Kasi pupunta po yung mismong DOJ secretary natin. Kaya nga, Pupunta ngayon mismo ng nag-iisip Czech. ako. Nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mapamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta. Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Diba? Yung detalye na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ng Ng paupo? po. Nelson, At sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic. Yun, tumpak talaga mga kabataan yung sinasabi dito ni Senator Marcoleta. Tama nga rin naman. Ako nga, napaisip ko nga ba't gumastos pa yung gobyerno natin sa taga-DOJ? Nandun na yata sila sa Czech Republic mga kabalitaan. At sa pagkakaalam ko po, sabi dito ni Atty. Harry Roque, hindi ho talaga ikaw makakakuha ng lahat ng mga impormasyon or detalye dahil po sa pulisiya ng Czech Republic na bawal ho na magbigay ho sila ng anumang impormasyon or identity or larawan ho ng taong kanilang nahuli man or hinold mga kabaitaan dahil yan po ay nasa kanilang pulisiya or batas. So kung naandun na ho, itong taga DOJ ay sinasayang lang ho yung pera ho natin mga kabalitaan. Baka maglakwat siya lang ho yung dalawang pumunta ho doon. Di natin alam kung ano bang purpose ho nila. Na meron naman pala tayong imbahada ho dito ng Czech Republic mga kabalitaan na maaari ding makakuha ng mga dokumento. At itong mali ho rito ni Boboem, ewan ko lang kung sinong bangag din ang nagsabi sa kanya na nahuli na si Saldico, inanunsyo agad, walang verification, kahit tumawag mo lang siguro sa imbahada ho ng Czech Republic mga kabaitan dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, atat na atat, dahil nga mahilig ho itong magmayabang itong si Bubo ay mga kabalitaan. Tapos aangkinin dahil sa kanilang effort mga kabalitaan, ayon pa ni John Vic Remulla, if I'm not mistaken, hindi ko lang nasave yung video sinasabi. Dahil hindi daw sila natutulog, hindi daw sila mga kabalitaan na pabaya at gumagawa talaga sila ng hakbang para ho ito maipabalik sa Pilipinas si Saldico mga kabalitaan. Diba? So, tingnan nyo po yung mga kabangagan. Mahirap po talaga kasi kung ano yung puno ho, siya rin po kasi yung magiging bunga dahil po mga kabaitaan sa kanilang mga personal interest. Kayod kalabaw ho sila ngayon. Kayod kalabaw sila ngayon para ho bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila kasi ang lahat ng mga ginagawa ho dito ng administrasyong ito ay puro pambubudol, puro kasinungalingan, puro pamumulitika at lahat-lahat na
Dahil nga po mga kabitaan na sila ay gustong manatili sa pwesto. O ba't ko ba sinabi na gustong manatili sa pwesto na sila pa rin ang hawak sa ating bansa? Gusto nga nilang patalsikin at i-impeach ni Sara Duterte. Diba? Kung wala ho silang bahid pamulitika at ibang intensyon, at kung hinayaan lang ni Sara Duterte na tatakbo sa 2028 na walang magsasampa ng impeachment complaint, di sana nangyari na ho yun. Kaso, nakipag-alyansa na rin ho itong si BBM sa mga nandyan sa Kongreso na mga frontliner ho, na mga NPA, gaya na ho ng Kabataan, Gabriela, at kung ano-ano pa mga kabalitaan. So yun ang mahirap sa ating administrasyon. At nakipagbati pa nga siya kay Leni Robredo, mga kabalitaan. So wala ho tayong mapapala sa administrasyong ito. Kaya kailangan ho ibalik ang tapang at malasakit sa Malacanang sa darating na 2028, mga kabalitaan. Dahil dito natin makikita ang totoo, tunay na pagbabago para sa ating inang bayan, kabalitaan. Tandaan niyo po mga kabalitaan, ang Danagan Balita. Bubalita, komentaryo, mulatigo. Huwag kalimutan po, subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Follow, like, and share sa ating Facebook page, mga kabalitaan. To God be the glory. Mwa, chip chip. Mwah. Peace out.